pag walang work, mag-outing kayo, magka-camping. Nandun yung samahan talaga. Parang mas matagal pa nga kayong magkakasama kaysa sa pamilya nyo kasi once a month lang tayo. At saka kung bakit konti yung Pilipino, sabi ng mga agency, mahirap mag-process sa Pilipinas ng mga papers. Pahirapan Pati yung hininga mo, maririnig mo na lang din talaga. talaga. Pero napansin ko rin dito hindi masyado namamansin mga Pilipino. Kahit masalubong mo. Bakit ganun? Kunyari, dito kami ang nagpo-protocol. Sa Saudi, ang doktor ang nagpo-protocol. Punta tayo sa expectations. Oo, no? Yun, yun. expectations. Siyempre, Siguro, Umangat? Oo naman. Free housing, free transportation. ano naman yung tingin mo na magpapa-stay sa'yo dito na Tara! let's talk. Tara! Let's talk. Okay guys, we are back again sa ating, siyempre, pag-meet ng ating mga kababayan na nagsidatingan or nandito sa Ireland as of now. And siyempre guys, kung nandito ako, si Mr. K, siyempre nandito si Mrs. K, di ba? Yes. Huwag na natin patagalin, Mrs. K. Tara. Let's talk. Okay, guys. Yeah, we are here ang ating mga bagong kababayan na dumating sa Ireland. And why don't you introduce Mrs. K? Okay. Nandito tayo ngayon sa Kilkenny and we have Robert na taga Bicol and we have Edelberto from Zambales. Yan. Yan, okay. Okay. Okay, so why don't we start siguro kay Robert kung magpakilala siya and then his whereabouts at paano siya napunta ng Ireland? Ako, kasi galing ako ng Saudi. Then, bago ako pumunta ng Ireland, 23 years ako sa Saudi. Then, from Bicol, so direct na ako hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Oo. So, after kong makagraduate, nakapag-work naman ako sa Pilipinas ng 2 years. Then, nagturo din ako sa college doon. Then, lumipat ako ng Saudi noong 2001. Then, eventually, maganda yung sistema at Saan sa Saudi? Anong hospital sa Saudi? Hera General Hospital. By the way, parehas sila na radiographers. Yes. Radiographers. Sa Mecca. Sa Mecca ako doon. Boundary ng Jeddah tsaka Makkah. So yun ang Jeddah ako, magkalapit. So yun, then kaya ako nagtagal doon kasi maganda naman yung sistema sa Saudi noong time na yun, di ba? Tapos may salary increase, free housing, free transportation. Tapos yung nag-boom yung oil industry, tumataas yung sahod namin, ganyan. Yun mga yun. Then yung 2007, nag-register na ako dito as a radiographer. Okay. Yeah. 2007? Yeah. Okay. Ano pa nun hindi pa CORU. Ano pa nun, Department of Children and parang ganun, hindi ko na matanda masyado. Then eventually, naging King Abdullah. Tumaas yung sahod namin 100%. Yeah. From 4,000 naging 6,000, then tumaas na siya. Yan. So, nag-stay na muna ako doon ulit. Yeah. Tsaka free housing, free transportation, di ba? May free meal pa kami sa hospital. Yeah. Yun. Then, after 23 years, nag-decide na ako lumipat dito. Yun, bago tayo pumunta doon sa ganun na, kumbaga, masabi ni Rob agad, or yung further pa, doon muna tayo din sa kasama niya, which is si Ed naman. Ako, galing ako ng Pilipinas, tapos diretso papunta dito. So, nagtrabaho ako sa Pilipinas for 13 years. Edelberto Carreño Jr. Yeah. Yeah. And hospital UniHealth Bay Point Hospital. Yeah, sa Subic Bay. So, yun. So, nag-decide kami nung girlfriend ko na mag-abroad. So, sana dapat UK. So, unfortunately, ang dami namin naririnig na ang tagal na makapasok. So, we decided na bakit hindi mag-Ireland. Kasi may mga ka-work din kami doon sa hospital na nag-Ireland. So yun. Happy sila. So, yun. Parang na-encourage naman kami na pumunta dito din. So, yung girlfriend mo nasa Pilipinas pa? Nandito. Nasa doon girlfriend.
Madong Garba. So, sino nag-encourage sa'yo pumunta rito? Yung mga kaibigan namin na nurses din doon. Na pwede kayo mag-apply sa Ireland, ganyan. Yung girlfriend mo, nurse. Nurse siya. Baka naman kilala ko. Bago pa lang siya din, nasa home care. Home care, Oo. Signa Care, yung mga ganyan. Care choice. Care choice. Oo. Maraming Pilipino kasi sa Madong Garba. No? Oo, pero doon sa kanila parang ilan lang sila. Yung galing sa Saudi, right? Kasi makikita mo doon na parang napaka lawak na na-experience ni Rob sa mismong doon sa Middle East. Pero yung point na bakit mo naisipan pa rin na sa tagal-tagal ng panahon, 23 years, umalis doon sa Middle East at lumipat sa yung Western nag-push country. sa iyo? Nagbago yung nila, yung parang circumstances, yung system. Ngayon yung public hospital kasi ako doon. Ngayon na siya, pinahawak na sa isang private. So pati yung mga salary nagbumaba na rin kasi parang nag-change na yung ng Saudi, hindi na ganun kagaya ng dati. And then sabi ko, tapos alam mo na yung para bang masyado na ako matagal sa Saudi, then hindi ka naman magiging citizen. Anytime pwede kang tanggalin. So yun din na napansin ko doon. Ngayon na lang yan lately. Then I decide na nung 2022, ituloy na yung application ko. Nag-register ulit ako sa Koru. Pinasok ko yung dati kong registration. Then, naging smooth naman siya. Actually, registered din ako sa UK, HSPC. Yun nga, matagal ang doon. Matagal ang... Hindi, parang walang employment offer. Pero ito, 3 agad ang... Inano ako sa interview. Tapos, isa sa Galway, isa sa Cork, yung Mercy University Hospital, parang tsaka yung Galway University, at tsaka itong Apidea. Yan. Tinanggap mo to? Tinanggap ko sa Apidea, mas mataas yung offer. Yan. Actually, Afidea ang tawag nila. Meron din sa Waterford. Marami siyang Oo, maraming branches. Oo. Kasi yung ibang mga patient na pinapadala namin pag nagmamadali or pagka naka-private insurance. Yeah. So yun, kaya nag-decide ako pumunta rito dahil nga din sa yung parang security. Yeah, kumbaga mainly talaga parang yung citizenship talaga. At the end of the day, lahat naman tayo tumatanda, di ba? So parang siyempre iisipin mo yung ano ba yung mangyayari sa akin pagkatanda ko? Uwi na lang ba ako ng Pilipinas na kumbaga ano yung mangyayari sa akin bilang nilagay ko lahat ng kaluluwa ko kumbaga, di ba? Doon sa na yun. Tanong ko lang, kasi cross-country, di ba? Ilang buwan ang tinagal ng processing? I'm sure maraming interested. Okay, na-interview ako by March, then natanggap ako. Okay, start tayo sa Galway. Okay. Parang January na-interview ako. Then, February na-interview ako sa Cork, yung Cork Mercy University Hospital. Then, March na-interview ako na Apidea. Yan. Then, by April nag-apply na kami na. Di nakatanggap na ako. By April, nagpasa na ako na application for work permit. Yun sa critical skills. Sinong nagbayad? Kasi mga 1,000 din yan eh. Nagbayad yung company. Okay. Yeah, meron kaming parang ano ba yun tawag doon? Relocation package. Yeah. Meron kaming relocation package na 4,000 euro. Yeah. Then, pag-apply ko ng April, akala ko, in-expect ko 4 weeks pa yung itatagal nung yung waiting ko. 2 weeks lang dumating na siya. So, hindi ako prepared. Yung work permit pa lang. Then, nung umuwi ako sa Pilipinas, ng 1 week lang para lang makasama yung pamilya ko. Tapos sabi ko, parang hindi na ako makakabalik agad eh. Then, balik ako ng Saudi ng May 1. Pinail ko na yung application ko sa visa naman. Then, June 1, lumabas na yung visa. Bilis nga, parang smooth nga yung pangyayari. June 15, nag-resign na ako sa hospital. Ito, agency ba to? Yung lahat nung nag-apply ka, yung ganyan, yung sino yung nagpa-process. Ano yun? May agency? May agency. Kinontak ako ng TTM. Yeah. Sikat dito yan. Balik tayo kasi ito cross-country. Ito naman si Edalberto. From Philippines. From the si Ed. Philippines. Ed. Ed. Anong
tawag dito, anong agency? TTM din? Hindi, actually through Indeed. Indeed. Yeah, so wala kaming mahanap na agency sa Philippines na nagpa-process ba ng work papuntang Ireland. So nag-try kami mag-Indeed. So nakakuha ako ng trabaho doon. Tapos after nun, after ng papers lahat na ma-hire ng Affidea, ibinato ng Affidea sa parang agency pa rin sa Pilipinas na mag-handle ng mga papers like pag POEA, OWA. So, yun lang yung parang yung agency sa Pilipinas, parang siya lang yung nag-handle ng mga papers pa. Ako nag-apply, na-register ako by September 2023. Tapos, nag-apply ako online. So, nakakuha ko ng work by November. Then, nakalipad ako ng March 15. Ang bilis din, ano. Pero yung girlfriend mo, nauna siya or nauna ka? Nauna ako. Nauna ka. So, bago lang siya. Siya, dumating siya dito May. Paano siya naka-apply as a nurse dito? Online din. Tapos, yun din, parang binato din siya sa same agency na nurse. Nurse talaga yung trabaho niya rito. Career muna or career yan muna Nung pagkapasa niya ng, ano ba yung exam niyo dito? RCSI. Nurse nga siya. Nurse na yun. Nurse nga. Nag-RCSI. Nurse siya. Kagad. Parang 1 week, 2 weeks muna siya na carer. Kasi hintay niya ito yung PIN eh. Yeah. And then, nung dumating yung PIN, ayun na, naman na siya agad as nurse na talaga. Yes, oo. Pero hindi ganun katagal yung inantay niya din. Mabilis lang din. Galing sa Pilipinas. Actually, mas nauna siyang na-hire eh. Oo. Siguro kung ako na-hire ako ng mga bandang November, siya mga September, mga ganyan. Okay, But when it comes to, siyempre yung mga kababayan natin nagtatanong yan, when it comes to gastos doon sa Philippines, may ginastos ka ba? Papunta rito? Ang pinakamalaki na gastos ko doon sa registration ng CORU. Okay. Magkano ang register, mag-register? 450. 450 euro. Okay. Pero mahal ano? Mahal nga. So, umabot ako dati ng 24 plus 10. Ayun, nakatama. mga papers ang Oo. Pero yung plane ticket nyo, sila na yan, ano? Yeah. Sila na. Okay. Oo. And then, nung pagdating nyo rito, sila ba yung nag-provide ng matutuluyan nyo? Nag-provide sila 2 weeks. 2 weeks lang. And then after, ikaw na yung bahala. Tapos ikaw na. Okay. Ikaw na Bali sa akin, 1 month ang pinrovide nila sa akin. Kasi may 2 hirap. weeks sa Dublin. Dublin, 2 weeks dito. Kasi may training sa Dublin. Okay. So, edi na-process na lahat. Pupunta na rito. Punta tayo sa expectations. No? Yun, expectations. Siyempre. Yung mga gustong lumipat ng Ireland galing sa ibang bansa na kumbaga first world country din or sabihin nating developed country din. Is it worth it ba na lumipat sa Ireland? Or ano ba yung mga pros and cons? Oo. Expectation. Kasi eto, meron tayong dalawang magkaibang Yes, background. from Philippines and from Saudi. Yes. So, simulan siguro muna natin kay Edelberto. Yes. Kasi iba yung first abroad. Iba yung feeling na nag-first abroad mo eh. Yung nagbubuo ka ng pangarap na pag nag-abroad ka, yung iba. Yes. O, sige. So, ang expectation ko dito, parang kumbaga sa work, no? So, parang high-tech, ganyan. So, very advanced. Pero nung ito yung napasukan ko, so parang okay naman din siya. Anong hospital ka pala sa Philippines? Para lang. Unihealth Baypoint Hospital. Unihealth. Okay. Saan yun? Private ba yan? Private. Private, okay. Okay. And then, So, yun. Tapos, na-expect ko na parang, parang sa Pilipinas. High-end yung mga Ganon din, machine. Oo, gano'n. Tapos, na-expect ko din na, kumbaga sa Pilipinas, parang open lahat ng store hanggang mga gaganto oras. So, pagdating ko dito, 6, 7, pasarado sila. Sarado na talaga. Oo, sarado na. Yeah. So, yun.
Medyo nagulat ka. And dumating ka anong month? March. Oh, malamig. Yun, isa pa yun. Sobrang malamig pa nung mga panahon na yun. Ano pa may expect ko dito dati? Actually, wala naman ako masyado na-expect din. Okay, before Parang it's like coming come here, what may lang in a Yeah. way. before coming here, hindi ka ba nag-research man lang what is Ireland? Ano ba ang Ireland? Nanonood-nood lang din ng mga vlogs ba? Kasi yung isang kawork namin dati doon, nagva-vlog din siya. So mukhang, masaya naman yata doon, ganun. So before kasi ano ako, parang, ang tawag dito, yung mahilig lumabas, ganyan. Oo. Subic is Yeah. Pero kasi yung girlfriend ko, medyo introvert. So, parang medyo nahawa ko. Kaya pagdating ko dito, hindi na ako yung okay na ako na nasa kwarto lang. Ganyan yung hindi na masyadong gumagala. So, mukhang okay na. Okay lang. Natanggap mo na. Agad. Salamat sa girlfriend, ha? Natanggap mo na yun. Oo, parang, it's not a problem na sarado na yung shop ng 5 o'clock, Yeah. walang mall, walang club. Yeah. Yung ganon. Oo, walang party-party. Oo. Okay, so balik tayo kay Robert. Kasi Yes, si Robert, from Saudi, iba eh. Iba yung sa oo. Saudi. Okay. Kasi may okay. when it comes to parang western way of living, ano siya, talagang restricted. So, ano ba yung, Okay. ano mo? Yung Saudi naman kasi ngayon, nabago na. Rob, yeah. So, unti-unti na siyang binubuksan. Kaya lang, siyempre, 23 years ako doon tumira. Yung mga kasama ko, sila na yung naging pamilya ko doon. Yung, for 23 years din kasama ko sila. Yeah. So, nagkaroon ako ng separation anxiety. From work. Yeah, iba. Yung mga Pilipino doon, talaga family, tapos magkakasama kayo, lalabas, kakain. Pag walang work, mag-outing kayo, magka-camping. Nandun yung samahan talaga. Parang mas matagal pa nga kayong magkakasama kaysa sa pamilya nyo kasi once a month lang tayo, di ba? Kaya nga maraming nasisirang pamilya dyan, di ba? Oo. Yun, nagkaroon ako ng separation anxiety. Parang, alam mo, sa totoo lang, nung umalis ako doon, ang lungkot. Sobra, no? Yeah, sobrang lungkot. ka dumating dito? July. Oh, at least medyo maliwanag. Yeah, maliwanag pa. Summer yata yun dito. June, July. Yes, tama. July lang, no? Ayun, tapos, hindi, nung bago naman pumunta rito, nagre-research na ako. Yung mga ganito yung buhay, ganito yung nga, pasara na yung mga tindahan ng maaga. Yun lang, tapos parang ang hirap makabuo ng barkada pa. Parang yun lang, parang siguro dahil walang masyadong tao, parang kanya-kanya yung Pilipino rito. Kasi may kanya-kanyang bahay, kanyang pamilya. Yun yung napansin ko. Hindi outgoers din yung iba. Kasi ganito yan. Yung pagkakaiba. Ito yung aking opinion lang ha. Sa Middle East kasi, pumunta kayo para magtrabaho. Yeah. Wala kayong pamilya. So halimbawa tayo, yung mga pamilya, kunwari yung pamilya ko nasa Pilipinas, tayo, ang ano lang natin, wala ba tayong pag-uwi ng bahay, wala tayong anak na inaasikaso sa Saudi. Wala tayong asawa na inaasikaso. Doon, anong gagawin mo? Siyempre, party. Oo, yung iba yung banding. So dito kasi, may kanya-kanya. Busy ka eh. Maghahatid ka ng bata sa umaga, and then papasok ka sa school, yung ganon. And then, yung nangyari pa sa'yo, wala kang kabatch na dumating. Wala. Isa pa yung Yun. malaking factor din yun. Hindi ba kagaya nung kunwari yung mga nurses, 4-5 Wala. na magkakasama silang ganun sa isang hospital. Pero solo So ko. barkad, yun. Buti na lang, namit mo si Kinukontak ko na rin siya noon, pero Oo. hindi ko pa ano. Tapos yung ibang mga Pilipino, mga ka-work ko, magiging ka-work ko, kinukontak ko na kilala ko sa akin. So, paano yung buhay niya, paano yung... So, syempre, hindi mo ini-expect. So, yun din, hindi ko rin expect yung healthcare nila iba sa Saudi kasi doon masyadong bago yung machine. Tapos, para bang madali mong makuha yung gusto mo. Kunya, magpa-check up ka, madali. Dito hindi yata ganun. Kailangan may GP ka. Tapos, hindi ka pwedeng basta-basta makabili ng gamot, yung mga regulated, yung mga prescripted, dapat ano. So, doon hindi, di ba? Sa hospital, punta ka lang ng pharmacy, okay na. Punta ka lang ng ER. dito hindi. Marami kasing libre sa Middle East eh. Yung healthcare, libre yan.
Pagkain. Oo. Pagkain libre doon. Nahirapan. Oo, pricey. Pero may Filipino store yata dito sa Kilkenny. Na-search nyo Wala, na ba? ano lang, Asian Asian store. yung ganun Oo. lang. Indian, Oo. halal foods. Oo, yung ganun. Yun. Tapos, kasi sa Middle East, Shawarma lang, 10 reals. Sold ka na sold eh. na. Dito, iba. Namimiss mo albaik. Albaik, yan. Altasaj. No, yung mga ganyan. Altasaj, paborito ko Yeah, dyan yeah. eh. Tapos, nakakapag part-time. Kasi may kotse ko din, nag-drive-drive ako. Oh, I see. So, at least nalilibang ka. Oo. So, But marami. ano naman, nasa adjustment period Yeah, yeah. naman kayo. And sooner or later, magdadrive na rin kayo, makakaikot na rin kayo. Saka doon, Saka doon, parang, yun nga, mura yung gasolina. Kasi walang tax. Oo. Yes. Walang income Kasi tax. dito, Oo. pag tinignan mo yung payslip, huwag ka nang titingin dito sa bandang parang kung saan yung mga mga kaltas. deduction. Kasi siyempre, masakit eh. Masakit sa damdamin eh. Pag nakita mo ganyan. Tsaka nga doon, pag sale, talagang, kahit Ay, oo. hindi mo natitignan yung presyo. Bibili ka Go doon na lang, doon, oo. Tsaka yung mga pagkain. Oo. Yun talaga yung mamimiss mo. Iba sa Middle Yeah. East. So ngayon, okay, nakukompare mo na Yeah. na yung iba yung life sa Middle East. Ano naman yung tingin mo na magpapa-stay sa'yo dito na ano? siguro yung citizenship. Gusto ko lang marinig sa'yo. Yun lang yun. Kasi actually, financially, okay naman ako. Okay ng pamilya ko. May farm ako, may tent. Hindi naman sa pagyayabang. 23 years ba naman? Well, it's nice to hear that. Na kasi ang daming nagtrabaho sa Middle East, ilang taon, walang farm, merong lupa sa paso. Yeah. Hindi, yun Alam, ang it's napansin ko good, sa it's Middle- good. Hindi yun ang napansin ko pagyayabang sa yun. Middle East, Although malaki yung sahod namin, may mga katrabaho ka na talagang baon sila sa utang. Hindi mo rin masisisi kasi some of them are yung nagpo-provide sa family, yung education, yung mga dependent nila. So yun lang napansin ko. So hindi lang nila alam paano i-manage yung pera nila. Kasi sila, napansin ko rin, padala ng padala. Then kapag may mga bagong gadget, bili agad. Shopping dito, shopping dito. Yung alam mo yung papackage ka na mabibili mo rin naman sa Pilipinas. Ang mura kasi ng package doon, Yeah. di ba? Mura Parang yung magpadala. temptation siguro na. Maraming temptation. At saka siyempre, yung parang karamihan talaga ng nagsasaudi, hindi nila iniisipan sarili nila. Which is, I mean, you know, natural kasi sa mga Filipinos na ganun. Magbigay. Diba? Actually, dapat yan, nakaplan na yan sa buhay mo eh. Hindi ka forever sa abroad. Kailangan mag-isip ka paano kumita. Paano i-invest yung pera mo. Kasi ako, katulad nung like 2007, nagkaroon na ng data flow, which is like verifying the qualification. Ngayon, yung mga tao lumalapit sa akin, magpapatulong paano magpa-data flow, yung verify yung mga diploma nila, experience nila sa Pilipinas. So, ginawa ko ng business yun, online. Yeah. Tapos yung mag-take ng exam, prometric exam sa Saudi. Prometric, yung mga ganyan, registration. So, ginawa ko na yun ngayon. Nakatulong yun sa ano ko rin. Hanggang, biri mo, 18,000 applicants ako. Until now, hanggang ngayon, Patuloy pa rin yan. patuloy pa rin. So, Online naman. Online naman kasi. yung ating mga viewers na gustong magpa-data flow, ano man tawag dyan? Data flow, yung verification. ng Oh, pag- pwede pa rin. Pwede sa Saudi yan. Oh, yun guys, Pwede ah. mo rin Maganda simulan yun. dito yan. Ginagawa ko rin hanggang Oh, yun. Ayun, oh. Tuloy-tuloy pa rin. Very So, good. invite mo yung mga tao, yung mga viewers natin na. Alam nila yan. Alam niyo mga taga. Ayun. Pero eto hindi mo ba naisip din na parang dito ang dami mong time? Kesa sa Saudi or halos parehas lang? Maraming time dito kasi nasa bahay lang ako eh, so far. Pero, syempre, iba pa rin yung nag-adjust ka pa sa nandun ka. Parang dito kasi parang preoccupied yung mind mo eh. Para bang naghahalo yung lungkot sa mga ganun. Kasi minsan pag nag-iisa ka na lang, para bang wala ka na makausap. Yung mga bagay. Tapos dito kasi, yung parang ito yung masasabi mo talaga na nakakabinging katahimikan. Yeah. Di ba? Di ba? Ano mo, Ed? Sige, kumpara mo sa Philippines nandito, parang paggabi na ano bang ano mo? Pag gabi dito sobra, yun yung sinasabi ko din sa girlfriend ko na parang nabibigyan ako kasi Oo. sobrang tahimik. Yes, yeah. Although nasa city naman yung tinitirhan ko, pero Iba pa rin. Still, pagkagabi na parang wala kang may rinig na ano talaga. pati yung hininga mo, maririnig mo na lang din talaga.
Totoo. Ito pala, ano lang, health advice lang, dahil napag-usapan natin yung lungkot dito, no? Kung mababalitaan nyo rin or nakikinig kayo sa news, mataas ang suicidal rate dito or depression rate, lalo na yung panahon na to. Itong panahon na to na magwi-winter. Kasi nga sobrang madilim, ganyan. Mag-take tayo ng vitamin D. Yan lang, advice namin. And ano din, flu season din. So yung vitamin D makatulong sa Ating immune system, immune system. mga ganun. Huwag kalimutan. Magnesium. Magnesium, Oo. oo. Ano talaga yan eh. Siyempre, tayo kasi mga Filipinos, pagka work ang pag-usapan, talagang work lang tayo, di ba? Yun ang ating parang mantra sa buhay. O, may work, gawin natin ganun. Pero when it comes to adjustments mismo sa work flow dito, kumusta naman yung differences between kung saan kayo galing Dito at sa saka Pilipinas, dito? Sa Philippines. Si Ed Oo. naman. Workflow sa Pilipinas kasi although scheduling ang pasyente din, pero may mga ibang physician kasi doon parang gawin mo na to ganyan. Pagdating dito, kung ano lang yung naka-schedule na pasyente, yun na yun. Wala nang idadagdag. Oo, walang isisingit. Although siguro kasi nasa clinic ba? Ilang oras ang trabaho niyo per week? 39 hours. And sa Pilipinas, ilang oras tayo doon? Usually 41 yun, di ba? 42 yata. 41 ba? Ilan ba yun? 6 times a week, tapos 8 hours. 8 hours. Minsan depende pag may OT, to 12, ganyan. Pero 6 times in a week. One day, na 8 hours. Times 8, ang tagal. 40, ilan yun? Tagal. 40 something. Pero when it comes to parang overtime sa Philippines, may mga overtimes ba? Meron din. Meron din naman. Pero dito, since kasi ano pa lang, hindi wala masyadong overtime yata dito eh kasi Sa Dublin meron. Sa mga ibang Okay. clinic. Pero dun sa amin ni Robert, walang overtime. Fix yung schedule namin. ano ba, umangat ba yung salary or ano ba yon? Life-changing pa para sa'yo? Umangat? Oo naman. Hindi, Iba kaya talaga, nga no? eh. Iba Di ba? yung Kasi ano nila maganda eh. to eh, magandang Ay, usapan to. comparison talaga. Dahil sa Philippines galing, ano ba yung masasabi mo? Oo, nagdingning yung mata ko dun sa unang sahod ko. Tapos syempre, bago ka pa lang, ko-convert ka pa eh. Sabi, ay shit, sabi ko, hindi lang doble yung itinaas ng sahod, you know. So, sayang naman. Balik Bigla. tayo kay Robert. Mukhang hindi ganun kasing saya. Oh. Same lang. Same din. lang. Kasi may taxes dito. Doon walang tax. Aside from may business ako So, doon, at least- yung mga part-time. Parang the same. Talagang, this is just for the passport Yeah, talaga. passport lang. Passport lang And talaga. ano lang, Kasi kung kunyari uwi ako ng Pilipinas, inisip ko, ano pang gagawin ko doon? Hindi pa naman ako nasa retirement. Yes, age. so parang what's the point, di ba? Oh, habang pwede pang magtrabaho, Robert, why not? 5 years lang, citizen 5 years na eh. lang, Robert, may pamilya ka sa atin, may mga anak ka. Nung asawa ko nasa Canada, move din siya dito eventually. Okay. Why not? Yan, bakit hindi ka Oo, nag-isip na bakit hindi pumunta Canada? Canada? Ay, long story. Okay. Hindi, mas okay yung dito eh. Mas okay? Ay, feeling ko lang, kasi doon may exams. Yes. May, Kasi radiographer, iba kasi. Hindi nurse eh, di ba? Pag nurse medyo, iba ang story. Kasi iniisip ko lang, yung sa anak mo, kung yan ay below 18 pa, madali mong makuha. Kung may anak ka sa Pilipinas, madali mo yung makuha dito. I think after 6 months, pagka yung may critical skills ka na, mas madali. yun. Ito, magbubuo na ng pamilya dito to eh. Yun nga din, yung tinatanong nga nila sa akin kung hindi ka ba na-homesick dyan kasi parang malamig, ganyan. Sa Pilipinas kasi parang nung nag-start na ako nag-work, umalis na ako dun sa family ko ba. So pagdating ko dito parang wala na yung homesick ko. Alam mo, eto pag first abroad, walang lungkot. Excited. Di ba? Oo. Ano yan eh, yung unang abroad, and then yung pangalawa mo na, yung babalik ka na, yun na yung lungkot. But then, iba yung sitwasyon mo. Kasi nandito yung girlfriend mo eh. Malaking Iba eh. Iba yun. Iba. factor din Kaya na may maganda. kasama ako dito. May kasama kasi parehas kayo na parang parang adventure in a way. Parehas kayo. Tapos, Kaya nga sabi ko, ang pag-abroad talaga, kanya-kanyang sitwasyon eh.
yung halimbawa kagaya niyan, very exciting yun sa'yo kasi bubuo kayo ng pamilya ng girlfriend mo rito. And then iba din naman yung mga tao na may mga pamilya na tsaka abroad. Alam mo yun? That's good. I'm happy Ang for you. pinakamaganda sa atin kasi na nurses at saka radiographers, siguro yung mga sabihin natin mga auditors o yung mga ano bang tawag nito? Accountants. Yes. Etong mga to, pwedeng magdala ng family na kung gusto mo talaga, 3 to 4 months, pwede mo nang kunin. But then yung ating mga kababayan ng mga skilled workers, medyo may kontrata sila na hindi basta-basta yata makakuha ng family. Kasi critical skills. Oo, ganun ang ano. Medyo, sa totoo lang, maswerte na tayo na sa sitwasyon na to. Which is, kami naman bilang, nasa Ireland, medyo matagal na rin, may katagalan na rin. Gusto rin namin ma-share sa ating mga kababayan na sa amang lugar, sa mga countries na maipakita natin na ito yung mga kakaratnan nila. May pros and cons lagi. Lagi. Walang... Na-advise ko nga yung mga friend ko rin na mag-apply dito, pero pag-aralan nyo rin, yung mga friends ko nasa Middle East, pero pag-aralan nyo rin kung talagang gusto nyo, kasi ayoko kayo encourage. Tapos pagdating dito, ganun pala, may mapapa-eyes. Yeah. Kasi kung manood muna kayo ng mga YouTube, ganyan. Tapos, kung gusto nyo talaga yung magka-settle kayo, ayan, punta kayo ng Ireland, UK, Canada. Kailangan talagang timbangin nila and then willing sila na like for example yun nga yung malungkot, walang nightlife dito kung okay lang sa kanila. Okay. Actually, nung sa Saudi, 20 years back, malungkot din. Okay. Walang TV, walang cellphone, walang internet na ano, yeah. Panahon na pa. Wala pa no. Tsaka sobrang higpit noon, hindi ka makalabas masyado. Hindi kami pwede magkatabing ganito na bawal kayo magkatabi sa sasakyan. Then eventually nag-change yun. Pero noong time Kasi na yun, 2003 ako dumating ng Saudi, no? 2002, 2003 nagkakaroon gano'n. ng cellphone yun. Meron na, no? Nokia. Yeah, Nokia. Tsaka ano lang yung 5 numbers lang. Ang allowed. Talaga? Yeah, tapos 1 real per text pa nun. Oo, Tapos yata. nagbago na yun. Oo, yung bibili ka ng 100 Yeah. na. Oo. Nagbago na eventually. Ano pa yun eh. Coins pa nga yung pangtawag sa Pinas Ito eh. nga. Hindi mo naibutan yun ano. Hindi ko na yan. May ma-share ko lang. Naalala ko nun. Tinawagan ko siya. Meron ako 100 real na card, pantawag. Tinawagan ko. Tapos, nag-usap kami. Naubos yung card ko. Nagamit yung load niya. Galit na galit. Nahatak nakain eh. Uy, naubos yung load ko. Nakain. Kaso nandito ko na nun. Wala sa Philippines. Wala sa Pilipinas na siya nun. Yun nga yung ano. Basta, nung magkaiba talaga, kasi nung pagpunta ko ng Saudi, Excited. Na-experience mo yung pupunta ka syempre alam mo yun, yung pupunta ka sa shop, tapos mag-online, di ba, sa shop. Ang internet nun may Oo, din. pumupunta ba kayo sa Jeddah na ano? Ay, buntik na pala tayo nagkita doon, sa Jeddah mismo. Yeah. Baka siguro No. sa Corniche. Sa Nabalad. Corniche, oo, sa Yeah, Corniche. yeah. Baka doon. Oo, doon. Hindi pa kasi ano nun eh. Tuwing Sa pumunta Shaoli. kami na. Kumakain ka Oo, doon. siya, oo. Alam kayo mga yan. Alam pala eh. Ano yun pala eh. Oo, siya, Pero may may mga mga- pangalan. Tapos merong mall doon na lagi namin pinupuntahan. eh. Sarawat? Sarawat, oo. Eh, nasunog siya ngayon. Okay. lately lang. So, pati yung, at saka nung time noon, ang gold is, nung dumating ako sa Saudi, 23 reals per gram. Ngayon is 250 per gram. Kung nag-invest ka noon ng gold, ang laki na ng investment mo. Alam mo yung mga Pilipino at saka Indian, ang pagkakaiba. Ang mga Indian, nag-invest sa gold. Ang mga Pilipino, sa cellphone. Bawat taas ng Yes, kaya tingnan mo yung mga Indian, yung mga cellphone nila, yung mga lumang-lumang. Correct. Yun ang ano. Tsaka, ang advice ko lang talaga yung mga nag-abroad. Pag-isipan niya yan. Mayroong Pilipina doon na doon siya sa may computer shop. Pero ay sabagay, pambabae lang yun, ano? Oo, nun Hindi mo siguro. mamimit yun. Kasi iba yung panlalaki nga pala. Meron doon na Pilipina, siya yung tumatao sa mga, si Ate Jo, siya yung tumatao doon sa computer shop eh. So sa kabila. Hindi ko na kasi. Oo, hindi mo matagal na matanda. yun eh. Kaya nga pero nakakatawa. Tingnan mo yun, ang small world, no? eh. Pero so far, okay na nun tayo. Pero nung pagdating nyo, ano ba yung mga parang na-observe nyo na parang, gusto ko to dito naman sa Ireland para at least maano na. Yan. Ed, ano? Siyempre, una yung sahod. Yeah. Yun talaga yun eh. Ano pa ba?
yung mga ka-work mo, ayun. Dito? Si Robert lang yung kawork ko dito. Wala kasi mga maliit ang mundo nila eh, mga radiographers eh. Ano, oo. Ako kasi naman sa Saudi, malaki hospital ako eh. Public hospital. So, marami akong ka-work, maraming friends. Baka mataas yung ano mo na doon, yung Ikaw na, position baka mo. ikaw na head doon. Baka Hindi ikaw, naman head, oo. supervisor din ako. Supervisor. Okay. Tapos quality sa radiology. Mga ilan kayo radiographers doon? Pag mga... Marami kami. Siguro 40. Wow. Bakit ilan ba kayong unit? Kasi syempre ang MRI, ang CT scan, sa inyo lahat yan, ultrasound. X-ray. Kasi Oo. shifting eh. Ay, okay. Shifting kasi. So, Hindi kagaya dito, di ba? Arawan lang. I mean, may on-call pero hindi At ano saka yun. dito, May walang relationship masyado sa doktor. Yun ang pansin mo. Yeah. Hindi kagaya sa Saudi, may relationship kayo. Okay. Kunyari, dito kami ang nagpo-protocol. Sa Saudi, ang doktor ang nagpo-protocol. So, kailangan ko mag-adjust pag-aralan yung pagpo-protocoling. So, hindi ko yun masyadong... Although alam ko yung mga gagawin, pero may kausap akong doktor. Dito hindi. Walang doktor. So, ikaw kailangan mag-decide. Yeah. Kami kailangan mag-decide kung anong gagawin sa pasyente, magbibigay ba ng contrast o hindi. Doon hindi. So, dito mas marami, mag-learn ka rin. So, magkaiba ang approach. Kaya, depende talaga. Sa bagay sa amin kasi, di ba, ako orthopedic, sa scrub ako eh, orthopedic. Nung sa Philippines, pagka mayroong mga orthopedic cases ganyan, merong pinapadalang technician mismo na sila nag-scrub din. Sila yung nagkakabit ng mga whatever jig, whatever na something about orthopedics. Pagdating ko rito, parang nakita ko, yung nurse mismo ang gagawa nun. Hindi yung technician. one more Yeah. thing. Sa Saudi, hindi kami nagpa-cannulate. Oh. Even sa Philippines, di ba? Hindi naman. Dito, required na kami mag-cannulate. Really? Kailangan naman. Radiographer? Yeah. Oh, wow. Dito sa AFIDIA. Pero kasi dito sa UHW, sa amin, tatawag yung mga radiology, sasabihin, oh, may green cannula ba yan? Laging gano'n, tapos galit na galit pag walang green Siguro cannula. pag inpatient. Baka. Pero pag OPD, okay. Oo nga. Pero dito kasi ang radiographer talaga nire-require na mag-cannulate. Marunong. So, nag-training kayo. Nag-training ako sa Dublin. Pati siya, kailangan namin ng license. So far, Certificate. certificate. Okay. Ikaw, Ed, okay ka na? Kaya magaling na mag-cannulate. Oh. Oh, bullseye, no? Magaling sa akin. Magaling. Oo. Di madali lang naman mag-cannula eh. Pero merong iba mahirap. Maliliit yung mga veins. Ibang clinic ba ng Afinea, may mga ano sila eh, may mga nurses. Oh. So yung tulad dun sa clinic namin, wala kaming nurse, dalawa lang kami. So, kayo mismo, ano? Kami din. Cannulate na. Pero yung ito nabanggit lang ni Ed kanina, nalilipat. Parehas ba kayong malilipat sa Dublin? Parehas kami. Pero Permanent yan or ano lang? permanent na daw. Oh, sa Dublin na. Dublin ba? Sa Tala. Oh, malaki. Diyan na kayo maraming mamimimit na Maraming Pilipino Pilipino. dyan, And then may marami na dyan mga Filipino, yung kailangang bisitahin nyo si Ate Daisy sa Yes. sa Red Ribbon. Gold Ribbon. Gold ribbon. Oo, Gold ribbon. Gold oh. May Ribbon. Yung mga Filipino pastries. bake shop sila dun. Ano yung mga marami dyan sa Dublin. Medyo may enjoy mo na. Medyo mabubuhayan ka. Restaurant dun. Yes. Pero Yung, medyo pricey. ano oo, kasi, pag ganun talaga. yung presyo nila, siyempre, I-adjust na rin sasabay din dito. dito, Siguro sa yung pwesto, yung mga ganun. Naiintindihan naman. Pero pricey pa rin. Ay, oo. Oo, siyempre, ano ganun tayo. talaga. Ano Siguro masarap lang dun once in a while. Once in a while. But I think now nalilipat kayo sa Dublin, ayan, matitimbang nyo, especially sa'yo, kasi syempre yung girlfriend mo nasa Dungarvan, it's either hihilahin mo siya sa Dublin or ikaw ang mahihila niya sa Waterford. Actually, Ganon. nag-request pa ako na mapunta ng Cork ba? Okay. Kasi medyo mas malapit dun eh. Kung magpapas ako mga 1 hour lang. Yes, oo. Okay, sabi naman ni Robert, fine lang yan. Ba't ganun? Sino nang decide nun? Ang As in, clinical manager. okay. Actually, ang contract namin, Tala talaga. Oh, I see. Tala and UMPC. UPMC. UMPC. At even. Yeah. Tapos, ngayon, i-take over na ng at even yung ang management ng city. So, ililipat kami doon. So, hindi pa namin alam kasi meron pa naman almost 4 months ba?
Oh. Pero alam niyo, sabi niyo nga nagbago na ang work permit. Kung pwede naman kayo lumipat, meron din sa Waterford. Yun nga affidea doon. Kung pwede ka para mapalapit ka sa girlfriend mo. Ang problema dun, walang CT scan eh. Sa CT scan ka ba? CT scan. Ay, Magkakaroon kami ng branch sa Portlish. Yun ang Portlish. Ay, Yung Portlish na yon, pag napunta kayo doon, medyo mas yun, secluded yun, parang midlands yun eh. Wala masyadong Pilipino lalo dyan. And then etong Kilkenny, not too bad. actually, mas marami pang vibrant nga tourist to eh. ito. Mas vibrant Tourism ito area eh. to. Oo, maganda Portlish actually medyo ang siya eh. Kilkenny. Mas talaga siya, remote. Yeah. Oh, di ba? Ayoko lang sabihin pero remote, yun eh. Oo. So, yun. Siguro ako naman nag-a-adjust pa. Sabi naman nung namin, 6 months to 2 years ka dyan bago totally adjust ka. Kasi compared sa iba na galing na Pilipinas, ikaw galing ka ng Saudi, then nagtagal ka doon, maninibago ka talaga, mag-a-adjust ka talaga. Yun naman ang sabi niya sa akin. Sabi niya nga kung iba-iba yan naririnig ko sa'yo, kwento, hindi ka nila maintindihan. Kasi ako nanggaling din ng Middle East, yung clinical manager namin. Puti yan, puti. Hindi, South African, yan. Tapos naging Irish na siya ngayon yan. Pero ang maganda diyan, dapat talaga pag as soon as you can, yung mag-ano ka ng kotse. Yeah. Once talaga magka-kotse ka, Ay, kahit saan ka. Kung may license ka pala sa Saudi, pwede yan dito. Yes. Oh. So yun, pagka nagka-kotse ka na, kahit saan ka man, kunyari, Portlish ka man or kung saan man, pwede ka nang mamasyal. And then, yung kasing oras mo na nasa work ka, yun lang yun. And then after that, you can go anywhere you want. Just like, ito kasi yan eh. Nung napunta ko ng Waterford, that time, ang nangyari, sabi ko, ba't ako sa Waterford? Kasi nung pagdating namin ng Dublin, akala ko, Dublin, okay. Parang, kasi siyempre, Mailaw. nag-work ako sa Manila. Sabi ko ganyan, pagdating Dublin, okay naman pala to. Ganyan, kasi nung time na yun, that was 2005. Medyo, hindi ko masyadong alam ang Ireland, sa totoo lang. Hindi ko masyadong alam. Pagdating namin, sabi ko, city naman pala talaga to. And then, dinala kami nung taxi. Nung Papalayo. papalayo ng papalayo. Sabi ko, nako, dati wala pang M9. Ano siya eh, parang bayan-bayan. Sabi ko ganun, ba't ang bahay dito parang 2 kilometers away ang layo? Sabi ko, saan na ba, ano ba to? Sabi ko, napuntahan ko. Parang nag-worry talaga ako. And then, we landed in Waterford. Tapos okay naman pala sabi ko, parang city naman pala siya. Pero, yung nga, gaya ng experience niyo, yung parang 6 o'clock, sarado na and everything. Sa akin, nagkaroon ako ng time na parang sabi ko, okay pala din naman na at least sa Philippines kasi sobrang busy eh. So parang doon, wala ka masyadong time. Parang puyat ka, parang pagod. Tapos dito nagkaroon ako ng parang reflection sa sarili ko. And then at the same time, tinimbang ko na nung nagpunta ko ng Dublin, nakita ko yung mga tao, parang ang bahay nila, masikip sa Dublin eh. Yung mga tao, parang pag nag-rent ng apartment, iba siya sa bahay. Tapos, meron pa nga ako napuntahan na bahay. Yung bahay naman na yun, pati sa ilalim ng stairs, may nakatira. Sabi ko, ganito ba sa Dublin? Ba't Parang ganito Manila, no? Oo, parang asing talagang iba. Sa Waterford kasi, bahay talaga. Yung mga titirahan mo, rerentahan mo. And then when I went to UK, ganun din. Parang may kaibigan ako na pinuntahan ko. Parang yung bahay nila, parang luma. So, sabi ko, bakit ganito? So, inisip ko na, okay, Waterford ako, okay yung kalagayan sa Waterford, yung mga bahay sa Waterford, mura. Tapos sabi ko, if I want to fly somewhere, pwede naman eh. So, yun, magkakaroon ka ng, para bang yung Titimbangin mo mo eh, kung ano talaga. Na ang buhay natin dito, we're working, but then we have the, parang freedom na mag-travel. Yun na lang. Life-work balance nga daw dito. Yes. Yun ang sinasabi niya. Ang daming holidays. Maraming holidays, maraming day off. Anong holidays sa Philippines, i-ano lang natin, yung current? Sa Pilipinas, sa trabaho ko noon, parang 10 days a year.
Oh, sipin mo, no? Grabe. Meron tayong 15 days paid at saka 15 days pag sickness. Dati yun siguro. Oh, iniba Pag na. nasa private. So mas Oh, I maliit see. pa? Sa 10, 15, ganyan. Pero parang more on 10 yata. Mamimiss mo ang 13-month pay. Oh, di ba? Pero okay lang. Okay Joke lang. Eh, sa Saudi, mas okay sa Saudi, when it comes to ano. 5 days lang naman yung work. 8 hours. Mamimiss mo ang free flight. Free flight, paid vacation. Yes. Actually, sa Saudi, nakakapag-business class ako lagi eh. Oh, tingnan mo. Yeah. Kasi si frequent flyer ka. Nung pumunta nga ako dito, business class ako eh. Di ba? Naman. Hindi tayo sa Saudi, yun ang napansin ko. Kasi free. Tapos pag nasa government ka, pwede mo i-upgrade yung flight mo sa business class dahil mag-add ka lang ng magkano lang. Yeah. So yun lang yung na-enjoy ko doon. Pero nung nasa Saudi ka, nag-travel ka ba somewhere? Yeah, Europe. Always. Yeah. Okay. Pero alam mo, Sasanay ka na. Robert, yung mayroong ibang technique na ginagawa mga Pilipino, kukuha ng citizenship, tapos babalik ng Middle East. Yes. Pero hindi na ganun yata ngayon. Ha? Hindi na daw. Napansin ko yung gano'n, pero hindi na rin siya gano'n. Oo. Kasi ang ngayon sa Saudi, hindi ko alam sa UAE, Saudization na kasi. Mas priority nila yung citizen nila magkaroon ng work ngayon. Especially sa mga allied profession like radiology, pharmacy, medtech. Saudization na yun dapat, 100%. Okay. Ano, bakit? Pero konti lang naman sila yung percentage ng population nila, konti lang. Ngayon, dumadami na. Mas educated na sila, no? Yeah. Oo. Tsaka marami nagreklamo na sila dahil karamihan sa kanila walang work. Oo. So ang ginawa ng government, naglagay sila ng quota sa mga company, even sa company. Okay. Kailangan lokal. Kailangan lokal na. Sa yung mga kagaya ng sa amin, 100% na dapat. Pero may mga hospital pa rin nag-employ ng non-Saudi, pero less na lang. Ay, buti nakatakas ka na. Yung isa rin yan, kasi pagkaalis ko nung ngayon, nagbabaan yung sahod nila almost 50%. Yeah, sabi nila, swerte mo, nakaalis ka na, ganyan. Like, God's perfect timing nga, di ba? Yung mga tinatawag niya, Kailangan mo talagang hindi maging, pag nasa Middle East ka, or pag yung lugar na hindi ka naman pwedeng maging citizen doon, kailangan mo talagang maging smart. Yeah. smart sa pera, Yeah, lahat-lahat. lahat. Diskarte. Hindi ka Yes. pwedeng makampante, no? Kailangan may may plan, may goal. Hindi ka pwedeng mag-stick sa isang lugar eh. Isipin mo na yan, sa Middle East, hindi ka pwedeng maging citizen. Pag hindi ka nila kailangan, pauwiin ka na. Unless maglagay ka ng business doon. Or, mag-asawa ka ng lokal. Ganyan. Pero, syempre, pag hindi mo ganun yung ginawa mo, minsan kasi sa isang lugar, mahirap umalis. Parang naging comfort zone mo siya. Yes. So, kaya yung karamihan sa Saudi, nagstay na sila doon hanggang mag-retire. Mayroon akong friend nga doon, imagine, 69 years old na siya, nagtatrabaho pa rin sa Saudi. Sabi ko, kayo nakauwi, hanggang ngayon nandito ka pa rin. Kasi parang naging, yun na yung comfort zone na nila yung Saudi. Yun lang nakakalungkot kasi yung iba, walang property kahit matagal na sila doon. Nakakalungkot na isipin kasi sa ating mga Pilipino, nag-abroad tayo para makaipon at umuwi ng Pilipinas. Tapos, In the end, walang at the end, naipon. hindi tayo makauwi. Dahil walang ipon, walang, alam mo yun. Actually, nung 2014, nag-start na akong mag-research financial literacy. Yun ang kulang sa mga OFW, financial literacy. Nag-start na ako manood ng mga sa YouTube. Doon ako natutong mag-invest kung saan mo ilalagay yung pera. Instead na ilagay mo sa bangko, ilagay mo yun sa isang property or sa isang investment na tumutubo. Hindi yung mga scam. Dapat Oo, plato. syempre. Dapat ma-invite natin to Sa sa Mega Mega World. World. Oo, Mega World Malamang baka may Incorporation. condominium na rin to eh. Ay, hindi man ako nag-invest sa condominium. Sa mga lupa lang muna. Kasi wala mag-asikaso. Naglagay ako sa mga digital banking. Tumutubo siya. Instead sa mas malaking tubo. Tsaka sa MP2, malaking tubo. Okay. Ano naman ang MP2? Sige nga, medyo Ayun yung pag-ibig. MP2. There is MP1 and MP2. Kailangan may MP1 ka muna. Yun yung regular na hulog. Sa MP2, pag nilagay mo... Pag-ibig sa Pilipinas. For example, pwede ka dyan magbukas ng 5 accounts sa MP2. Ang interest dyan, nagre-range sa 5-7% per annum. Sa bangko din yung tutubo ng ganyan. Hindi. Oh.
At saka, 1.5% lang eh. yeah, tapos may interest pa. Yes. Sa MP2, walang interest. At ang kagandahan sa MP2, sa pag-ibig, subsidized ng government. Kung ano man mangyari sa pera mo, babayaran ng gobyerno. Yun ang tinatawag. And then, SSS, mag-invest ka rin for your retirement. Dito pala, kung i-search nyo lang, kailangan nyo pala ng salary protection insurance para kung halimbawa magkasakit ka, yung long-term na sickness, may May sahod ka pa din. May sahod ka pa din. So, paki-search nyo lang. Kasi kami meron kami niyan, yung salary protection. Mura lang naman yan. Okay, Ayan, sige. salary Maganda, protection. AVC, yung Corn Market AVC, yun ang ano namin. Iba yun naman yung ABC. Yung ABC naman is voluntary contribution na pag nag-retire ka, extra din yun na makukuha mo pag nag-retire Pero ano ka. din siya, kumbaga kasama din yun. Pagka nasa AVC ka, Corn Market, kasama na rin yung income protection. Pero unahin nyo yun, yung salary protection. Ayan. I-research na. Research nyo lang. Meron ng corn market. Pag nakasettle na kami siguro. Oo. Kasi ngayon, lilipat na naman kami. Oo. Pero Kasi mga online lang addresses naman yan. and Pag wala everything. namang ginagawa magano. Ano ba tong salary protection na to? Basa-basa lang. Yun, ganun. Importante yan. Lagi ko yung pag may nakikilala ko mga Filipino, lalo sa hospital, mga nurses, make sure na meron ka nito. Like, kagaya nun, meron kaming kaibigan, nagkasakit, ang tagal nagkasakit. Halos 1 taon, buti na lang. Or yung merong isa, nagkaroon ng cancer. Edi ang tagal din nun. Buti na lang, meron sila nun. So, yung kasi dito, may ilang buwan ka lang nababayaran. 3 months lang. Oo. Ng full na sweldo mo. Pag sa HCC, tapos after 3 months, yung next 3 months mo, half lang, Half and then lang. eventually, wala nang pay. Oo. So, yun, pag may salary protection, continue siya hanggang kung kailan ka. Oo. Oo, ganun. So, yun lang. Katap up lang nila. Search niya lang. Kasi importante yun. Importante sa atin, especially tayo kasi, sabihin na natin, para tayong isda na dinala sa lupa, iba yung weather dito. Yeah. Iba. Yung Iba. ulan ng ulan. Yes, iba. At saka gloomy. Gloomy, yeah. Sa Saudi Arabia, masyadong maaraw. Maaraw naman doon. But at least ang Saudi, mainit pa din, which is sanay tayo sa mainit. Yeah. Pero sobrang init naman. Yun lang. Pero may hindi naman aircon. naman. O yun lang, yeah. Oo. Pero yung dito iba, kasi, iba. meron kang pag mag-outdoor ka, although siyempre uulan yan, may season eh. There is a reason why, bakit ganito yung skin color natin, bakit ganito yung nose natin, compare sa mga tao dito. Yeah. Ayun, yun yun. Tsaka napansin ko dito magagalang ang mga pasyente, mga tao, compared sa Saudi. So hindi ko naman din nilalat sa Saudi. Pero usually dito parang majority magagalang sila. Yung mga pasyente natin, di ba? Kasi sa Middle East, parang pag-aari ka nila. Royalty sila eh, feeling nila eh. Ano sila, tingin nila sa'yo, worker ka eh. Totoo. Totoo Unfortunately, naman yan. ganun sila eh. Pero sa Pilipinas, ikaw ang boss pag sa public hospital. Public hospital. So, nasa private ako, parang meron din, parang nabili ka na nila. Ganon. Pero hindi naman lahat. Pag private talaga, private, lalo sa mga pag St. Luke's ka or yung mga Makati Med, ganyan. Mababait din naman yung mga Pilipino. Pero, Pero iba din yung talaga yung mga tao dito talaga. Iba yung tiyaga nila ba na maghintay. Isipin mo yung yun nga, yung galing ng Waterford na mga referral. 2021, 2022 pa ang mga referral. Binato dun sa out-even for CT scan. So isipin mo, magaling na siguro yung pasyente noon bago magpa-CT scan. So, pero okay pa din sila, parang hindi sila... oo, hindi sila mga regular. bakit nangyari yan? Nung pandemic. Oo, pandemic. Nag-backlog talaga. Kaya nag-open din sila ng mga trabaho Radiographers. para sa atin. Oo. Kung Natambakan eh. Kung Natambakan mapapansin nyo, kaya biglang ang daming Pilipinong dumating sa Ireland dahil sa backlog. Yung marami ditong mga engineers, yung mga mechanical engineers, yung nag-check ng NCT ng kotse, dahil din yan, yung backlog din. Kaya na-open yung trabaho na yan sa mga Pilipino. Dati walang mga ganyan dito. Ang radiologist, madalang. Yeah, konti nga. Hindi kasi popular ang Ireland noon sa mga medical. Hindi, ang problema kasi sa atin dito, walang embassy.
ng Pilipinas. Pa Yes, yun. Kasi nga, ang sabi, kaya wala tayong embassy dahil yung mga Pilipino dito, pag nandito na tayo, after 5 years, Irish na Irish tayo. na. Hindi na natin kailangan ng embassy. Kaya nahihirapan sila. But then, nananawagan tayo kasi marami na tayong skilled na workers. So, kailangan na talaga natin ng embassy. At saka kung bakit konti yung Pilipino, sabi ng mga agency, mahirap mag-process sa Pilipinas ng mga papers. Pahirapan. Mas prefer nila kunyari mga Pilipino, i-hire nila through cross-country sa Middle East. Yun ang nakausap ko yung mga agency. Sabi ko, ba't ganun? Kasi ang daming hiningi daw papers sa atin. I-register mo pala yung sa'yo, yung sa polo ha, para Yeah, pag-uwi ka yun ng na nga eh. Pilipinas, magbiglaan. Pero actually parang narinig ko sa mga Pilipino nung nakaraan, mag-open yata ng embassy dito sa Dublin by November. Meron daw consulate ba yun? Honorary consulate. Oh, yun. Meron tayo rito sa Dublin. Pero ang balita talaga, by November or late this year, di ba, is mag-open na nga ang embassy. Pero wala pa rin naman. But we'll see, hopefully. Mas maganda niyan through your platform. May isang parang magpipetition, gagawa ng petition din. Okay, meron na. Meron na. Okay, makipag-unahan tayo kay Senator Tulfo, sa mga senator, di ba? Oo. Pero meron na rin. Meron na, yan. actually on the Nakaano process na ni. Nabanggit nung in-interview namin si Consul kailan Garrett. nung Consul Garrett nung summer, nabanggit niya 'yon. Meron sa Marami naman yung natin. Pilipino dito. Yes, oo. Kasi kakaunti, mas maraming tao. Madami. Mas madami, ano tayo, Hindi mo over- lang nakikita. Okay. Pag nagdoblin kayo, magugulat kayo. Doon talaga. Pero napansin ko rin dito hindi masyado namamansin mga Pilipino. Kahit masalubong mo. Bakit ganun? Parang mini-measure ka. Pag, hi kabayan. Nakatingin lang yun. Alam mo, namimiss mo talaga yung Saudi. Kasi alam ko iba, yan, alam ko, naiintindihan kita. Kasi alam mo sa Saudi nun, yung tipong maglalakad ka, kabayan, gaganyan ka kabayan. No? Yung tapos, magngingitian na, tapos magkikita na sa kainan. Kainan. So, yung alam mo yung restaurant na yung Thai, Oo, sa Thai. ano na ngayon, meron yun eh. Lagi kami kumakain dun eh. Kasi yung Thai, Shaolin. Yung may Thai dun sa gilid, di ba? Thai Alam niyo eh, oo. Kaya iba yung Pilipino dun, iba yung, siguro yun nga, baka sa weather, pagiging, pag-iisa nila, nagbabago na yung attitude. Pero sa tingin ko parang ano kasi niya, dahil din sa parang kung sino, yung mga tao dito. Kasi pag pumunta ka ng Amerika, iba din ang Pilipino Oo, doon. mas malala doon. Oo, Baka kulang lang sa community leader. kung pwedeng gano'n. Nag-organize ng parang... Robert, iba talaga ang Pilipino sa Iba, Middle East. iba din. Iba. Iba. Iba ang batian kesa dito. Kasi kahit sa UK, iba din. Iba din. Although, pag nakapasok ka sa community or yung mga sa friendship, doon mo na mararamdaman na, mayroon naman palang Filipino din, yung pakikisama. Pag once na nakapasok ka na doon, pero yung halimbawa, yung makakasalubong mo lang, wala. Pero once na okay. So, kailangan mo lang sigurong yung ma-involve doon Kasi sa... bago lang ako yun. Kaya Yung pag nagkaroon ka na ng mga kaibigan, gano'n. Pagpunta niyo ng Dublin, talagang Madami doon. makikita niyo. O baka din yung mga Pilipino dito, baka nag-hesitate din na baka hindi naman Pilipino to. Baka ibang Asian. Yan, di ba? Yeah. Ako napagkamalan ako dito Thai. Tsaka Chinese. Pero ito siya, Pinoy talaga din to itsura nito si Robert Kaya, yun. Pero sanay man ako mag-travel sa Europe. Nalibot ko na nga. And actually, hindi man lahat, pero na-travel ko na yan. Yeah. Ay, lalo na pagka nag-citizen ka. Pero isang expectation, yung in-expect ko rin, akala ko pagpunta ko ng Ireland, bibili lang ako ng ticket, pupunta na ako ng Schengen, hindi pala to part ng Schengen. Yun din. isa rin yan. Nakabukod tayo. Even UK nga, hindi ka pwede mag-fly papunta doon Oo. Yun ang So, kailangan ko Kailangan mo ng 5 years. And then ngayon, ang hirap mag-apply ng visa. Laging fully booked. Pero may mga country naman na hindi kailangan ng visa. Baka may Schengen ka pa. Kasi, di ba, Wala. from Tapos Saudi. na. Tapos na. 3 months lang yun. Okay. Buti pa kayo na. Nagtagal din naman kami naghintay. Pero at least adjusted na kayo. Yun. Adapt na adapted na. Darating ka din naman sa point na yon. kasi- Pag may kotse ka na, visitahin mo kami sa Waterford. Itahin nyo kami sa Waterford. Para mas... Tsaka mas marami Pilipino.
Oo. Okay. So yun lang naman ang mga ano. Tsaka doon, pag may mga birthday kasama mo, party kayo kagad. Eh. Dito rin naman. O siguro, wala pa talaga. Pero dito kasi sa Kilkenny, walang community kasi Wala dito. Hindi silang, parang hindi sila Actually, meet meron akong up kakilala rito, pero ano sila, yung sa religion nila, kung gusto nyong hanapin ko yung Ay, pangalan. mga praise the Lord. Hindi ko alam kung ano yung religion nila, pero siguro. nakikita. Pero pwede naman kasing maki-involve lang, na ma-meet lang yung mga Ako, Filipino. siguro nagtatrabaho sa farm. Oo. Nasasalubong ko sila minsan. Maraming Pwede. mga nagtatrabaho Yung mga sa nurses farm. din Yung dyan. mga dairy farmer, mga ganun, dairy farmers, and then yung, ano pa ba yung iba pa? Mga skilled worker, mga no? skilled, may mga skilled ganyan. Oo, yung sa Pero mga yung mismong pharmacies. community, I'm not sure kung meron talaga silang community na Kilkenny Sa Waterford community. ba? Meron. Meron sa Waterford, Diba? Sana Oo, may yun. Hindi, sa Dublin meron din. Marami dyan. Pero sa Dublin, since kasi malaki yung Dublin, iba-iba din. Iba-iba. Hindi sila parang group din. Yun lang, pagpunta ko dito, thankful ako sa mga friend ko. Yung mga kakilala dito, sinalubong nila ako. Minimit na ako pa isa-isa. So alam nila Saan yung mga kilala mo dito? taga Dublin. Eh. Yung iba, Makalimutan ko yun. Ayan, ma-open up ka na. yeah. Kung lilipat kayo ng Dublin, ayan, mamimit mo na yung mga friends nila. Yung, alam mo, lalawak yung network nyo. Mag-performance pa lang naman ako. Oo. Kaya it's more, Adjustment pa maraming talaga. adjustments. So maraming salamat kayo sa nood sa amin at sa aming usapan. At meron tayong mga natutunan na naman. Yes. Siyempre, pasalamat tayo. Na-meet natin today si Ed at saka si Rob. Iyan guys. Yes, Thank salamat you. sa inyo sa pag-share nyo at sa Yes. pagpapaunlak sa amin, Mr. and Mrs. K, Kaya hanggang Don sa, and Laura. Yeah, hanggang sa susunod guys, tayo ay meet up ulit, makipag-usap. So, huwag kakalimutan mag-subscribe. Tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Tara! Let's talk!